Isang malakas na bulungan ang kumalat sa buong mundo ng pagkain sa Amerika nang magbukas ang isang Pilipinong karinderiya na mahirap basahin maging ang pangalan sa pinakamahal na lugar sa Manhattan, New York. Ang karatula ng tindahan na purong Tagalog ay nagdulot ng maraming tanong. Bakit magbubukas ng karinderiya rito? Ang amoy ng mga sangkap ay bumabalot sa buong kalye maghapon. Ang mga negatibong puna at panunuya ay lumaganap, ngunit sa huli, bawat 7 sa 10 Amerikano o Europeo ay nakapila ng 3 oras para matikman ang pagkaing iyon. Paano nagawa ng Pilipinas ang kamanghamanghang pangyayaring ito sa gitna ng metropolisa ng New York, ang kabisera ng pinakadakilang bansa sa mundo? Ang kamanghamanghang kwento ay magsisimula na. Maniwala ka ba na ang isang simpleng Pilipinong karinderya ay magbubukas sa pinakamahal na lugar sa Manhattan? Hindi Ingles ang pangalan, kundi purong Tagalog. Ako si Mark Tanner. Ako ang may-ari ng Jack's Diner sa loob ng 25 taon sa Lower East Side ng Manhattan, 2 bloke lang ang layo mula sa Allen Street. Ako ay espesyalista sa tunay na Amerikanong pagkain tulad ng steak, hamburger at French fries. Ngunit noong Abril 2024, nagsimulang magbago ang lahat ng mabalitaan ko na may magbubukas ng isang kainan sa 205 Allen Street at ang mahalaga isang Pilipino. Sa simula, hindi ko ito masyadong pinansin. Hindi naman bago sa lugar na ito ang pagbubukas ng mga Chinese o Japanese na kainan. Ngunit nang makita ko ang karatula, kinilabutan ako. Nakasulat sa karatula, sa purong Tagalog, Karinderya ni Aling Celia, walang kahit isang salitang Ingles. Sa pinto nakalagay ang salitang tulak sa halip na push. Ano ito? Kinuyom ko ang kamao ko at sumigaw. Ilan bang Amerikano ang nakakaalam kung nasaan ang Pilipinas? Marahil karamihan ay iisipin na isa lang itong maliit na bansa na nililito pa rin ng marami sa Taiwan, hindi ba? At sino ang kakain ng pagkain mula sa ganoong bansa? Nabuhay ako sa Amerika sa loob ng 58 taon na may pagmamalaki na ito ang pinakadakilang bansa sa mundo. Inamin ko na ang pagkain ng Pranses o Italiano ay may karangalan, ngunit ang pagkaing Filipino at magbubukas pa sa gitna ng Manhattan? Ito ay isang malinaw na pangiinsulto sa kulturang Amerikano. Sa pagpupulong ng Merchants Association noong Lunes ng gabi, hindi ko na natiis at tumayo ako para magsalita. Mga Ginoo, makatwiran ba na hayaan nating magbukas ang isang kainan mula sa isang bansa sa third world na hindi man lang mabasa ang pangalan sa gitna ng Manhattan, ang puso ng ating dakilang Amerika? Nanginginig ang boses ko. Ano bang nagawa ng Pilipinas para makapagbukas ng tindahan sa lugar natin? Hindi ba ito ay isang bansa na kailangan pa ng proteksyon ng ating mga sundalo? At sino ang kakain ng pagkain mula sa ganoong bansa? Pagkaing puro anghang lang siguro. Tumango ang ibang mga negosyante bilang pagsang-ayon. Oo Mark, pinapababa nito ang reputasyon ng lugar natin. Kung pagkain sana ng Pranses o Italiano, ibang usapan. Pero anong meron sa pagkaing Filipino para magbukas sa ganito kamahal na lugar? Ngunit ang mas nagpadismaya sa akin ay ang tungkol kay Chloe, ang aking anak. Si Chloe ay 25 taong gulang. Na-diagnose siya na may Autism Spectrum Disorder, ASD. At sa nakalipas na mga buwan, lumala ang kanyang eating disorder. Bawat araw, kalahating hiwa lang ng toast at ilang lagok ng tubig ang kinakain niya. Sabi ng doktor, kailangan siyang i-admit sa ospital agad, ngunit matindi ang pagtanggi ni Chloe. Dad, okay lang po ako. Hindi lang po talaga ako gutom. Bawat marinig ko ang mga salita ni Chloe, para akong pinupunit. Ako lang ang nagpalaki kay Chloe sa loob ng 10 taon mula nang mamatay ang asawa ko. Ang makita ang anak kong unti-unting nangangayayat at wala akong magawa ay napakahirap. Bawat gabi, palihim akong nakikinig sa labas ng kwarto ni Chloe para siguraduhin na humihinga pa siya. Sa ganitong sitwasyon, ang balita tungkol sa Pilipinong kainan ay tila dagdag na kamalasan. Ang anak ko ay nagugutom at ang negosyo ko ay nanganganib pa sa walang kuwentang Pilipinong kainan na iyon. Higit na ito sa kaya kong tiisin. Pauwi mula sa pulong, tiningnan kong muli ang 205 Allen Street. Bagamat nasa konstruksyon pa, ang kakaibang Tagalog na karatula ay nakasabit ng matapang para bang isang mananakop na handang kunin ang teritoryo ng Amerika. Pag-uwi ko at pagbukas ng pinto ng kuwarto ni Chloe, muli akong nawalan ng pag-asa. Nakahiga si Chloe sa kama, nakatingin sa kisame, at ang sandwich na inihanda ko kaninang umaga ay nandoon pa rin, hindi man lang nagalaw. Chloe, kumain ka anak.
Dad, hindi po talaga ako gutom. Sa sandaling iyon, ang katotohanan sa harap ko ay masyadong mabigat. Ang anak ko ay unti-unting nawawala at may isa pang malaking problema ang naghihintay. Ngunit hindi ko pa alam noon kung paano magdadala ng kamangha-manghang pagbabago ang simpleng Pilipinong kainan na iyon sa paningin ko, sa akin at sa aking anak. Ngunit isang linggo ang lumipas, nangyari ang hindi kapani-paniwala. Nagbukas ang karinderya ni Aling Celia ng 7 a.m. Ngunit kalahating oras bago magbukas, may nakapila na. Sa simula, inakala kong mga Pilipino sila, ngunit hindi. Karamihan ay mga puting Amerikano na may asul na mga mata. May mali rito, bulong ko habang pinagmamasdan ng eksena sa bintana. Siguradong may gimmick. Maraming paraan para mag-viral ng peke sa social media ngayon. Ngunit mula sa unang araw, puno ang lahat ng mesa at kahit lampas na ng 8 p.m., may nakatayo pa ring naghihintay sa labas. Samantala, ang Jack's Diner ko ay mas tahimik kaysa karaniwan. Hindi ko maintindihan kung ano ang pinapanood ng mga customer sa kakaibang tindahan na iyon. Ang mas masakit, kinabukasan, may reporter mula sa New York Times na pumunta roon para mag-feature. New York Times, sa loob ng 25 taon, hindi man lang nakakuha ng atensyon ang tindahan ko, ngunit ang bagong bukas na Pilipinong kainan ay lumabas sa New York Times. Nilapitan ko ang reporter at nagtanong, "Excuse me, sisimulan mo ba talagang isulat ang tungkol sa tindahan na ito? Ano bang espesyal sa pagkaing Filipino?" Tiningnan ako ng reporter na may kakaibang mukha at sumagot, "Ay, ikaw pala ang may-ari ng lugar na ito. Hindi ba't nakakaintriga ang konsepto ng pagmodelo sa isang tunay na Pilipinong karinderiya sa gitna ng Manhattan? Bukod pa rito, ang lahat ng menu ay nakasulat sa Tagalog at may higit sa 10 putahe na mapagpipilian." "Higit sa 10 putahe?" Tanong ko na hindi makapaniwala. "At magkano naman ang presyo ng pagkain?" 32 po. Napakas makatwiran na presyo. 32 po. Napakas makatwiran na presyo. 32? Ang 20 ang presyo ng hamburger set ko, pero 32? Makatwiran? At ito pa ay pagkaing Filipino na hindi ko pa narinig kailanman? Nang gabing iyon, nagdesisyon akong patunayan ito mismo. Sinabi ko kay Chloe na lalabas lang ako saglit at naglakad ako papunta sa harap ng tindahan. Mahigit 20 katao na ang nakapila, mga binata at dalaga, mga matatandang mag-asawa at maging mga empleyado ng Wall Street na nakasuit. Narinig kong nag-uusap ang isang babaeng nasa 20s na nakatayo sa harap ko sa kanyang kaibigan. Nakita ko ito sa Instagram. Ang galing talaga rito. Hindi ako makapaniwala na lahat ng putahe na ito ay para sa atin. Oo, naririnig ko na ganyan daw sa Pilipinas. At may sagot gulaman pa rito. Sabi, tunay na inuming Filipino raw. Kumunot ang noo ko. Sagot gulaman? Sa isang kainan? Anong espesyal doon? Naghintay ako ng isang buong oras bago ako nakapasok. At ang nakita ko ay labis na ikinagulat ko. May nakasabit na imahe ng sto, ninyo sa dingding, at ang isang malaking TV ay nagpapalabas ng isang Filipino teleserye. Ang mga plastik na mesa at upuan, ang wall fan, lahat ay para bang bumalik ako sa Pilipinas noong 1980s. Ngunit ang mas kamangha-mangha ay ang reaksyon ng mga customer. Nang umupo ang isang pamilya ng mga dayuhan sa isang mesa, naghatid ang waiter ng kanin, sinigang na baboy, at adobong manok kasama ng isang maliit na plato ng sausawan at sariwang gulay. Nagtanong ang isang bata sa kanyang ina, "Ma, lahat ba ito ay sa atin?" Ngumiti ang ina at sumagot, "Oo anak, lahat ito ay sa atin. Sa kultura nila, ganyan sila kumain, kanin kasama ng maraming putahe." Wow, para itong treasure hunt, bulong ko sa sarili ko. Treasure hunt? Ito ay putahe lang, hindi ba? Ngunit nang ihatid ang kare-kare, nagsimulang magbago ang aking pag-iisip. Ang amoy nito ay natatangi. Matamis ngunit may bahid ng anghang at mukhang masarap. Ang tunog ng kutsara at tinidor na tumatama sa plato ay hindi humihinto mula sa mga mesa sa paligid. Sa isang sulok ng tindahan, may isang matandang lalaki ang umiinom ng libreng sagot gulaman na inihanda ng tindahan. Napakasarap at nakakapresko, bulong niya sa sarili. Pauwi, gulong-gulo ang isip ko. Karinderya, sa Pilipinas. Ang ganitong uri ng kainan ay lugar kung saan kumakain ang mga karaniwang manggagawa, nagpapalakas sa pamamagitan ng isang plato ng mainit na kanin at putahe. Isang simpleng kainan, masarap at tapat para sa mga nagtatrabaho. Ang pilosopiya ay,
Para sa mga taong kailangang magtrabaho ng husto, ang mainit na kanin ang pinakamahusay na pampalakas. Ngunit bakit ang ganitong simpleng konsepto ay nakakabaliw sa mga taga-Manhattan? Akala ko isa lang itong ordinaryong pagkaing Filipino o mayroon ba akong hindi nakikita? At bakit sa kaibuturan ng puso ko, nararamdaman kong hindi ako komportable? Pag-uwi ko, may naamoy akong kakaiba mula sa kwarto ni Chloe, isang pamilyar na amoy, ngunit hindi ko matukoy. Ngunit nang ma-realize ko na ang amoy ay katulad ng naamoy ko kanina, sa Pilipinong kainan mga 30 minuto na ang nakalipas, napatigil ako. Hindi nagtagal ay nakita ko ang pinagmulan ng amoy. Sa ilalim ng kama ni Chloe, may ilang plastic container na nakalagay. Ito ay maliliit na lalagyan na may nakasulat na Tagalog. Kare-kare, ginisang hipon, pinakbet. Ito ay mga putahe mula sa karinderya ni Aling Celia. Ito ba? Sigaw ko habang hawak ang mga lalagyan. Ano ito, Chloe? Nagulat si Chloe at bumangon agad mula sa kama. Ang mukha niya ay puno ng pagkalito. Dad, kasi po, kumain ka ng pagkain mula sa Pilipinong tindahan na iyon? Ikaw na nagsasabing hindi ka makakain sa loob ng 3 buwan at nagwaldas pa ng pagkain sa mesa? Nanginginig ang boses ko. Ang pakiramdam ng pagtataksil ay mas matindi kaysa galit. Nag-alala ako ng husto para sa kanya. Ngunit palihim siyang kumakain ng ibang pagkain. Dad, makinig po muna kayo. Hindi ko po talaga gustong kumain, pero noong araw na naglalakad ako at dumaan sa harap ng tindahan, ang amoy. Kaya pumunta ka at bumili ng pagkaing Filipino para kainin? Sa kabila ng pagtanggi mo sa lahat ng pagkain na inihanda ko, yumuko si Chloe. Sa simula, nagtataka lang po ako. Nang makita ko ang maraming taong nakapila, gusto ko lang malaman. Kaya sinubukan kong bumili para iuwi at tikman. Sinubukan kong tikman lang? Tumingin ako sa mga lalagyan. Ito ba ang ibig sabihin ng sinubukan mong tikman lang? Ngunit ang mas ikinagulat ko ay ang katotohanan na si Chloe ay kumain ng pagkaing Filipino. Sa kabila ng halos 3 buwan siyang hindi kumakain at tinanggihan ang pagkaing Amerikano na inihanda ko. Bigla may kumatok sa pinto. Si Caroline Benson, ang may-ari ng isang marangyang European restaurant, ang Le Picure, at isa sa pinaka-maimpluwensiyang chef sa lugar. Kilala siya sa paghamak sa ibang mga restaurant. Mark, may masamang balita ako, sabi ni Caroline agad-agad. Ginagawa ng Pilipinong tindahan na iyon ang lugar natin na isang katatawanan. Anong ibig mong sabihin? Ang balita sa New York Times? Siyempre, ang tunay na Pilipinong karinderya sa gitna ng Manhattan. Ibinabalita nila ng malaki. Ngunit ang problema ay, ngayon, tinitingnan na ng mga tao ang lugar natin bilang isang Pilipinong food district. Ang mukha ni Caroline ay baluktot. Ang tindahan ko ay may Michelin star. Pinanatili ko ang antas ng lugar na ito sa loob ng 15 taon. Ngunit bigla na lang, may Pilipino na magbubukas ng isang karinderya. Ano ba ang karinderya? Isang murang street food lang, hindi ba? Oo, sumasang-ayon ako, sabi ko. Galing pa sa Pilipinas. Isang bansa na kailangan pa nating padalhan ng sundalo para protektahan, hindi ba? Tumango si Caroline. Tama. Hindi ko maintindihan kung ano ang espesyal sa pagkain ng ganoong bansa na kailangan pang ipromote ng New York Times. At naririnig ko na lahat ng menu ay Tagalog. Ito ay isang malinaw na pang-iinsulto sa Amerika. Ano ang gagawin natin? Kailangan nating magtulungan para ayusin ito. Maaari tayong maghain ng formal na pagtutol sa ngalan ng Merchants Association o maghanap ng ibang paraan. Kung pababayaan natin ito, magiging isang Asian food district na lang ang lugar natin. Ngunit biglang lumabas si Chloe mula sa sala. Tiningnan niya si Caroline at mahinang nagsalita. I'm sorry, pero ang pagkain sa tindahan na iyon ay masarap po talaga. Ano? Laki ang mata ni Caroline. Ang pagkain mula sa karinderya na iyon? Opo. Hindi po ako makakain sa loob ng 3 buwan, pero ang pagkain sa tindahan na iyon, nakakain ko ang sinigang at iba pang putahe. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong masaya akong kumain. Namula ang mukha ni Caroline. Masaya? Iyan ay dahil hindi ka pa nakatitikim ng magagandang pagkain. Ang pagkaing Filipino ay junk food lang na puno ng MSG at mamantika. Walang nutritional value, puro artificial flavor lang. Hindi po totoo iyan, matapang na sagot ni Chloe. Ipinaliwanag po sa akin ni Ginoong Roberto na ang mga herbs sa pagkaing Filipino ay maganda sa kalusugan ng bituka at nakakatulong din para kumalma. Ginoong Roberto?
Nakipag-usap ka sa lalaking iyon? Sigaw ko. Opo, Dad. Noong unang araw na bumili ako ng pagkain para iuwi, sinabi ko sa kanya na hindi ako masyadong nakakakain. Kaya nagrekomenda si Ginoong Roberto ng pagkain na magiging angkop para sa akin. At ano pa? Nag-alinlangan si Chloe bago umamin. Sa buong linggo, pumupunta ako roon araw-araw. Nang makita niyang nahihirapan ako, pinayagan niya akong umupo at kumain ng tahimik sa opisina niya. Sa opisina niya? Namuti ang utak ko. Nandoon ka? Sa loob ng ilang araw lang po. Sa bahay, bawat amoy ng pagkain, nasusuka ako. Pero pag nandoon ako, okay lang. Tumawa si Caroline. Kita mo na, iyan ang problema. Hayaan mong kumain ang anak mo ng ganoong pagkain? Wala kang kuwalifikasyon para maging ama. Paano mo hahayaan ang anak mong kumain ng ganoong masasamang pagkain na may matapang na amoy? Ang lahat ng ito ay dahil sa Pilipinong kainan na iyon. Sa sandaling iyon, may sumabog sa loob ko. Ang anak ko ay umasa sa isang Pilipino at si Caroline ay nagduda sa aking pagiging ama. Ang lahat ay dahil sa Pilipinong kainan na iyon. Tama na, sigaw ko. Bukas, aayusin ko ang tindahan na iyan. Magsisimula ako sa pag-alam sa pakikialam nila sa anak ko. Ngunit hindi ko pa alam noon kung ano talaga ang haharapin ko. Kinabukasan ng hapon, nagtungo ako sa karinderya ni Aling Celia nang may matinding galit. Pagkatulak ko sa pinto, nakita ko ang isang hindi inaasahang eksena. Puno ng customer ang kainan, ngunit ang nakakagulat ay ang mga mukha ng mga customer. Mula sa financial executives na nakasuit mula sa Wall Street, hanggang sa mga sikat na gallery directors o kahit na mga taong mukhang mga artista sa Broadway, ang mga pinakamaimpluwensiyang tao sa lugar ay nakaupo at masarap na kumakain ng pagkaing Filipino gamit ang kutsara at tinidor. Sa isang mesa, isang puting lalaki na nasa edad 40 ay kumakain ng kare-kare at sinabi sa kanyang kasamahan, ang mga herbs sa pagkaing ito ay kamangha-mangha. Hindi pa ako nakakita ng pagkain na puno ng ganito karaming benepisyo. Ang babae sa katabing mesa ay nagsalita habang kumakain ng pinakbet. Ang texture nito ay napakaganda talaga. Ito ay isang bagong karanasan. Ito ang tunay na pagkaing Filipino. Habang nakatayo ako roon, tulala, lumapit sa akin ang isang lalaking Asyano sa edad na 40s. Kumusta po? Ako po si Roberto, ang may-ari ng tindahan na ito. Kayo po ba ang tatay ni Chloe? Paano mo nalaman na ako ang tatay ni Chloe? Tanong ko nang may pagdududa. Ngumiti ng mahinahon si Ginoong Roberto. Madalas po kasing ikuwento ni Chloe sa akin ang tungkol sa inyo, na nagbukas kayo ng Jack's Diner sa loob ng 25th taon at kung gaano kayo kaseryoso sa pagluluto. At ano ngayon? Alam mo siguro kung bakit ako naparito? Naiintindihan ko po, tumango si Ginoong Roberto. Labis po kayong nag-aalala para kay Chloe. Humihingi po ako ng paumanhin kung nakialam ako ng hindi ko po sinasadya. Nakialam ng hindi sinasadya, tinaasan ko siya ng boses. Ang anak ko ay hindi makakain sa loob ng 3 buwan at anong karapatan mo para pakainin siya at hayaan siyang gamitin ang opisina mo? Nagsimulang lumingon sa amin ang ibang customer. Mahinang nagsalita si Ginoong Roberto. Paumanhin po, mag-usap na lang po tayo sa tahimik na lugar? Hindi, dito ako mag-uusap, sigaw ko, para malaman ng lahat kung ano ang ginawa mo sa anak ko. Nag-isip sandali si Ginoong Roberto at sinabi, kung gayon, magpapaliwanag po ako. Nang unang dumating dito si Chloe, mukha siyang mahina. Nang tanungin ko kung bakit hindi siya makakain, sinabi niya na sensitibo siya sa texture at amoy ng pagkain, kaya ang pagkain ay nagiging isang paghihirap. At ano ngayon? Sa Pilipinas, naniniwala kami sa lakas na nagmumula sa pagkain. Ang pagkain ay hindi lang nutrients, kundi isang bagay din na nagpapaginhawa sa isip. Ganyan ang pagkain na niluluto ng nanay ko. Tumawa ako ng mapait. Lakas? May scientific evidence ba iyan? Biglang sumingit ang isang babaeng nasa edad 40 na nakaupo sa katabing mesa. Paumanhin po sa pag-abala, ngunit baka makapagbigay po ako ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Ako po ay isang professor of gastroenterology sa Columbia University Hospital at nag-aaral tungkol sa epekto ng herbs sa bituka at utak. Tumingin ako sa kanya. Bituka at utak? Opo, may teorya na ang microbes sa bituka ay direktang nakakaapekto sa ating utak at mental health. Ang mga herbs tulad ng luya, sibuyas at tanglad sa pagkaing Filipino ay nagpapasigla sa pagpapalabas ng serotonin na nakakatulong sa pagbawas ng depression at anxiety lalo na sa mga pasyenteng may eating disorder.
Nakakamangha ang resulta. Nawalan ako ng imik. Ibig sabihin may scientific evidence pala talaga? Mahinahon na nagsalita si Ginoong Roberto. Ito po ang pagkain na niluluto ng nanay ko para sa akin sa Pilipinas. Kapag masama ang pakiramdam, ang isang mangkok ng mainit na sinigang na hipon ay nakakabawi ng lakas. Kapag nawawalan ng pag-asa, ang isang mangkok ng sinigang ay nagpapainit sa puso. Biglang nagsalita ang isa pang customer. Totoo po iyan. Ako po ay isang Vietnam War veteran. Hindi ko po malilimutan ang lasa ng sinigang na kinain ko roon 60 taon na ang nakalipas. At natikman ko ulit ang lasa na iyon dito sa tindahan na ito. Gulong-gulo ang utak ko. Vietnam War veteran? Ang tatay ko ay lumaban din sa Vietnam. Bago siya namatay, madalas niyang banggitin ang isang mainit at masarap na sabaw. Nagpatuloy si Ginoong Roberto. Para kay Chloe, nagsimula ako sa mga pagkain na hindi masyadong matapang tulad ng nilagang baka, sopas, o ginisang manok na may luya at mga putahe na hindi maanghang. Kaya, pinakain mo ang anak ko sa opisina mo? Kasi po, na-pressure si Chloe sa tingin ng ibang tao. Gusto ko po siyang bigyan ng sarili niyang espasyo para makakain ng dahan-dahan sa sarili niyang bilis. Nawalan ako ng imik. Napagtanto ko lang na ang lalaking ito ay hindi ginugulo ang anak ko, kundi sinusubukan siyang tulungan. Nagtapos si Ginoong Roberto, magkapitbahay po tayo. Bagamat bago lang po ako rito, hindi ko po kayang balewalain ang isang batang tulad ni Chloe na nahihirapan. Hindi ko po magagawa iyon. Magkapitbahay? Ulit ko. Opo, lahat po tayo ay magkapitbahay. Bagamat magkaiba tayo ng nasyonalidad at kultura, ang pagtulong sa isa't isa ang dapat gawin ng magkapitbahay, hindi po ba? Sa sandaling iyon, naramdaman kong gumuho ang pader sa puso ko. Ano bang ginagawa ko sa nakalipas? Pagkalipas ng 3 araw, nangyari ang pinakamasamang pangyayari sa buhay ko. Bandang 7 p.m., nagliligpit ako sa Jack's Diner nang biglang may spark sa electrical panel at mabilis itong lumaki. Ang sanhi ay ang lumang kable sa gusali na nasira. Sunog. Sinubukan kong apulahin ang apoy at tumawag sa 911, ngunit dahil sa traffic sa Manhattan, hindi ko alam kung kailan darating ang bumbero. Mabilis na lumaki ang apoy. Ang kainan na parang buhay ko sa loob ng 25 taon ay nasusunog sa harap ko. Ngunit ang unang tumakbo para tumulong ay si Ginoong Roberto. May dalang fire extinguisher. Mark, ayos ka lang ba? Paano ka na parito? Naamoy ko po ang usok kaya tumakbo po ako rito, sagot niya. Pagkatapos, sumunod ang mga tauhan ng karinderya ni Aling Celia, may dala ring mga fire extinguisher. Lahat sila, mula sa cook hanggang sa waiter, ay tahimik na tumulong sa pag-apula ng apoy. Bakit niyo ako tinutulungan? Tanong ko. Magkapitbahay po tayo, hindi po ba? Sagot ni Ginoong Roberto habang nagbobomba ng fire extinguisher. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang reaksyon ng ibang mga restaurant. Si Caroline mula sa Le Picure, nakatabi lang, ay tumayo lang at nanood sa bintana. Nang magkatitigan kami, tumalikod lang siya. Ang mga tao sa Merchants Association na kilala ko ng higit sa 20 taon ay ganoon din. Lahat sila ay dumaan lang at walang pakialam. Tanging si Ginoong Roberto at ang kanyang mga tauhan lang ang nangahas na pumasok para tulungan ang tindahan ko. Mag-ingat po kayo. Delikado sa kable na iyon. Itinulak ako ng cook niya. Malapit na po naming maapula, sagot ng isang waiter. Nang dumating ang bumbero, halos naapula na ang apoy. Ang kusina lang ang nasira, ngunit napigilan ang malaking pinsala. Sinabi ng isang bumbero, napakasuwerte niyo po. Sino po ang tumulong agad? Itinuro ko si Ginoong Roberto. Sila po, ang mga kapitbahay ko. Biglang pumasok si Caroline. Mark, swerte ka na hindi ka masyadong napinsala pero baka pagkakataon na ito para kunin mo ang insurance at lumipat sa ibang lugar, hindi ba? Nagbago na ang vibe ng lugar na ito. Nagbago ang vibe? Dahil sa Pilipinong kainan na iyon? Nagdudulot ito ng maraming kakaibang tao rito. Hindi ito maganda para sa mga high-class na restaurant tulad natin. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang taong tumayo lang at nanood habang nasusunog ang tindahan ko ay nagsasabi ng ganito? Mahinang nagsalita si Ginoong Roberto. Sa tingin ko po, hindi pa po ito ang tamang panahon para pag-usapan ng ganito. Wala kang pakialam. Galit na sagot ni Caroline. Ako at si Mark, magkakilala kami ng higit sa 20 taon. 20 taon? Hinarap ko si Caroline. At noong nasusunog ang tindahan ko, anong ginawa mo? Delikado kasi, kaya hindi ako makalabas.
At si Ginoong Roberto? Hindi ba siya natatakot sa delikado? Ang mga taong ito ay hindi nag-alala sa kanilang sariling kaligtasan, ngunit tumulong sila sa tindahan ko. Baluktot ang mukha ni Caroline. Mga Pilipino lang iyan. Ano bang magagawa ng iilang tao? Ilang tao lang, sigaw ko. Si Ginoong Roberto, na nakilala ko lang sa loob ng ilang buwan, ay nagtaya ng kanyang buhay para tulungan ako. Ngunit ikaw, na kapitbahay ko sa loob ng 20 taon, ay tumayo lang at nanood, sabi ni Ginoong Roberto. Ang kapitbahay ay ang taong malapit sa iyo. Ang pagiging magkaiba ng nasyonalidad ay hindi nangangahulugang hindi tayo magkapitbahay. Ang pagtatangi sa puso ko ay gumuho ng tuluyan. Ngayon alam ko na kung sino ang tunay na kapitbahay. Isang linggo pagkatapos ng sunog, may kamangha-manghang pagbabago ang nangyari. Ang kalusugan ni Chloe ay napakaganda. Nagsimula siyang kumain ng iba't ibang putahe, sinigang, pansit, ginisang gulay, sopas, at marami pang iba. Ang dami ng kinakain niya ay patuloy na tumataas. Ang kanyang masiglang ngiti na nawala sa loob ng mahigit 3 buwan ay bumalik. Dad, sabi ni Ginoong Roberto na ang mga herbs sa pagkaing Filipino ay nagpapasigla sa bituka at utak kaya mas gumagaling ang katawan. At ang sopas ay may maraming nutrients na maganda sa katawan. Masayang sinabi ni Chloe. Natuwa ako na makita si Chloe na masigla muli. Nang gabing iyon, inanyayahan kami ni Ginoong Roberto na kumain ng sinigang. Nang ihatid ang sinigang at pagkatapos kong tikman ang kulay kahel na sabaw, naramdaman kong parang bumalik ako sa alaala ng tatay ko, 60 taon na ang nakalipas. Mark, anak, ito ang lasa na hinahanap ko. Naramdaman kong narinig ko ang boses ng tatay ko. Ang tatay ko ay isang Vietnam War veteran. Bago siya namatay, palagi siyang nagkukuwento. Sinabi niya na hindi niya malilimutan ang lasa ng mainit na sabaw na kinain niya sa battlefield. Anak, hindi ko malilimutan kung gaano kasarap ang sinigang na iyon na niluto ng isang babaeng Pilipino para sa akin. Sa malamig at nakakatakot na battlefield, ang mainit maasim-asim na sabaw na iyon ay nagpaalala sa akin ng bahay. Noong una, inakala kong matandang kuwento lang iyon ng tatay ko. Ngunit ngayon, nang ininom ko ang sinigang na ito, naintindihan ko na kung ano ang gustong iparating ng tatay ko. Tumahimik ako sandali hanggang sa nagtanong si Ginoong Roberto ng maingat. May problema po ba? O baka maanghang po masyado? Dahan-dahan akong sumagot, inaalala ko lang po ang tatay ko. Lumaban po siya sa Vietnam. Naging seryoso ang mukha ni Ginoong Roberto. Ganoon po ba? Inaalala po niya ang lasa ng sabaw na kinain niya roon sa buong buhay niya. Sinigang? Tumango si Ginoong Roberto. Narinig ko po ang kwento na noong panahon ng digmaan, madalas na nagluluto ng mainit na pagkain ang mga Pilipino para sa mga sundalong Amerikano. Totoo po ba? Oo. Kahit na sa mahirap na panahon, nagtutulungan tayo. Ang pagkain ay hindi lang bagay na nagpapabusog, kundi isang bagay din na nagbabahagi ng magandang damdamin sa isa't isa. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may koneksiyon sa puso ko. Ang damdamin ng taong nagluto ng mainit na sabaw para sa tatay ko sa Pilipinas, 60 taon na ang nakalipas, at ang damdamin ni Ginoong Roberto na nag-aalaga sa anak ko ngayon ay iisa. Ginoong Roberto, sabi ko, humihingi po talaga ako ng paumanhin. Sa simula, marami akong pagtatangi laban sa inyo. Okay lang po, naiintindihan ko. Karaniwan lang na mag-ingat sa mga bagay na hindi pamilyar. Hindi po, hindi lang ako nag-iingat. Hinamak ko ang Pilipinas, ang pagkaing Filipino, at ang mga Pilipino. Tahimik na nakinig si Ginoong Roberto. Pero ngayon, naiintindihan ko na kung ano ang init na hinahanap ng tatay ko, kung bakit gumaling si Chloe dito, at kung bakit ninyo ako tinawag na kapitbahay. Ngunit bigla, bumukas ang pinto ng tindahan at pumasok si Caroline. Hindi maganda ang mukha niya. Mark, nasaan ka? May mahalaga akong pag-uusapan sa iyo. Ano iyon? Tanong ko. Nagkakagulo ang komunidad natin. Inaatake ako ng mga tao. Galit na sabi ni Caroline. Nagulat ako. Bakit? Nagbigay lang ako ng honest opinion tungkol sa tindahan na ito pero tinawag nila akong racist, baliw. Sa sandaling iyon, malinaw kong napagtanto kung sino ang tunay na kapitbahay at kung sino ang huwad. Pagkalipas ng 2 linggo, nangyari ang isang kamangha-manghang bagay. Nagdesisyon kami ni Ginoong Roberto na subukan ang isang bagong bagay ng magkasama, ang pamamahala sa Jack's Diner at karinderya ni Aling Celia ng magkasama. Sa tanghali, magsisilbi ng pagkaing Filipino
At sa gabi, pagkaing Amerikano. Gumawa rin kami ng isang espesyal na menu na tinatawag na New York Carinderia Set na binubuo ng hamburger na inihanda ko kasama ng pinakbet ni Ginoong Roberto at French fries na sinasamahan ng toyo at sili. Bagamat mukhang kakaiba ang kombinasyon, hindi ka pani-paniwala ang lasa. Mula sa unang araw na puno ng customer ang kainan. Nagsimulang mag-post si Chloe ng kwento sa social media sa ilalim ng pamagat na laban ng kutsara at tinidor sa pagitan ng Amerikano at Pilipinong tatay. Sa video, may mga eksena kung saan natututo akong magluto ng pansit at si Ginoong Roberto naman ay natututo magluto ng hamburger. Dad, tingnan mo, umabot na ng 100,000 views. Masayang pinakita sa akin ni Chloe. Ngunit hindi lahat ay nagustuhan ito. Muling nagpakita si Caroline. Mark, gumising ka. Ngayon, pinagtatawanan ka ng mga tao na nilamon na ng pagkaing Filipino ang New York food. Nawala na ang pagmamalaki sa pagkaing Amerikano. Pinagtatawanan? Oo. Maraming nagsasabi na sumuko ka na sa mga Pilipino. Nasaan na ang pagmamalaki sa pagkaing Amerikano? Matigas akong nagsalita, Caroline, hindi ito pagsuko. Ito ay pagtutulungan, katatawanan. Kung magpapatuloy ka sa ganito, magiging isang Asian food district na lang ang lugar na ito. Mahinang nagsalita si Ginoong Roberto, Chef Caroline, ang pagkain ay walang hangganan. Basta masarap, sapat na, hindi po ba? Anong alam mo? Ako na nagpapanatili ng Michelin star sa loob ng 15 taon, bakit ako makikinig sa iyo? Ang Michelin star ay hindi po siguro kasing halaga ng kaligayahan ng customer na mula ang mukha ni Caroline. Kung magpapatuloy ito, lilipat na ako sa lugar na ito at ganoon din ang mga high-end na chef. Ngunit nangyari ang hindi inaasahan. Nagsimulang magdatingan ang mga tao mula sa Merchants Association. Caroline, ikaw ang nagpababa sa imahe ng lugar natin. Ang ginagawa ni na Mark at Chef Roberto ay mas maganda. Sa totoo lang, masyado nang mahal ang tindahan mo para makapasok ang karaniwang tao tulad namin. Lumingon si Caroline nang may pagkalito. Baliw na ba kayo? Paano nyo ikukumpara ang high-end European food sa street food na ganyan? High-end? Tumawa ang isang negosyante. Ang taong hindi man lang tumulong noong may sunog, may karapatan bang magsalita tungkol sa high-end? Sumali ang isa pa. Masyadong mabilis tumakbo ang mga tauhan ng Pilipinong tindahan para tumulong. Nakita naming lahat kung sino ang tunay na kapitbahay. Nawalan ng imik si Caroline. At pagkalipas ng ilang linggo, may balita na magsasara na ang Le Picure. Sa kabilang banda, ang pinagsamang tindahan namin ay masigla araw-araw. Si Chloe ay magaling na at kasali sa paggawa ng mga bagong menu. Dad, baka gumawa tayo ng spicy pork adobo burger? Magandang ideya, anak. Napakagaling mo. Ngumiti si Ginoong Roberto at sinabi, kung gayon, susubukan kong gumawa ng bulalo-flavored French fries. Ngayon, lubos ko nang naiintindihan na ang tunay na kapitbahay ay hindi nagsisimula sa nasyonalidad o kultura, kundi nagsisimula sa puso na nag-aalala sa isa't isa. Pagkalipas ng 6 buwan, nag-interview ako sa local media na ang sinigang na iyon ay nagligtas sa pamilya ko. Nagulat ang reporter. Sa tingin niyo po ba, ang pagkain ay may ganoong kalaking kapangyarihan? Opo, sigurado po ako. Ang mga herbs sa pagkaing Filipino ay may epekto sa pagpapanumbalik ng mental state na isang katotohanang napatunayan sa siyensiya. Ngunit ang mas mahalaga ay ang puso ng taong gumawa ng putaheng iyon. Ngayon, ako at si Ginoong Roberto ay nagbukas ng workshop sa pagluluto ng Filipino bawat linggo. Nagbabahagi kami ng mga resipe ng sinigang, pansit at kare-kare kasama na ang nakatagong kahulugan sa mga pagkaing iyon. Ang mga taong nagduda sa pagkaing Filipino sa simula ay naging tagahanga na ngayon. Ang karinderya ni Aling Celia ay nagpalawak na ng mga sanga sa LA, Chicago at London. Ngunit si Ginoong Roberto ay nananatili sa pilosopiya ng karinderya. Kahit maging chain restaurant kami, hindi kami kailanman magko-compromise, sabi ni Ginoong Roberto. Gagamit kami ng lokal na ingredients sa bawat lugar, ngunit ang aming pagiging Filipino at ang aming puso ay mananatiling pareho. Si Chloe ngayon ay iba na. Nagigising siya ng maaga bawat araw para mag-imbento ng mga bagong fusion menu at sa gabi, nagpo-post siya ng cooking videos sa social media. Mayroon na siyang mahigit 500,000 followers ngayon. Dad, baka gawin natin na macaroni and tuyo pasta? Magandang blending iyan ng American at Filipino food, anak. Magaling ka talaga.
Ngumiti si Chloe ng masigla. Dahil sa inyo po, Dad. Dahil iniwan nyo ang inyong pagtatangi at nagbukas kayo ng inyong puso, nakita ko ang isang bagong mundo. Hindi nagtagal, narinig ko ang balita na lumipat na si Caroline sa New York. Sa kabilang banda, ang aming kalye ngayon ay puno ng mga restaurant mula sa iba't ibang bansa na nagtutulungan ng maganda. Noong nakaraang linggo, may isang nakakaantig na bagay na nangyari. Isang 90 taong gulang na Vietnam War veteran na nakasakay sa wheelchair ang dumating sa tindahan namin. Gusto ko ulit tikman ang lasa na iyon pagkatapos kong maghintay ng 60 taon, nanginginig na sabi ng matanda. Si Ginoong Roberto mismo ang naghanda ng sinigang para sa kanya. Nang tikman ng matanda ang unang subo, lumuha siya. Oo, ito ang lasa. Ang mainit na lasa na inihanda ng isang babaeng Pilipino para sa akin sa malamig at nakakatakot na battlefield. Ang eksena na iyon ay nagpaiyak din sa akin. Muli kong napagtanto na ang pagkain ay hindi lang bagay na nagpapabusog, kundi isang bagay din na nagdudugtong sa mga alaala, damdamin at tao. Ngayon, bawat umaga paggising ko, nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat ako sa mahalagang pagkakaibigan na muntik nang mawala dahil sa pagtatangi. Nagpapasalamat ako na bumalik ang lakas ng anak ko. At nagpapasalamat ako sa lahat ng bagay na nagpahintulot sa akin na maintindihan ang kahulugan ng tunay na kapitbahay. Gaya ng palaging sinasabi ni Ginoong Roberto, ang pagkain ay ang wika ng pag-ibig. At sa pag-ibig na iyon, walang hangganan o pagtatangi, tulad ng milagro na ipinakita ng isang mangkok ng sinigang. Ngayon, saan man sa mundo, may isang tao na pinagiginhawa ng isang mainit na putahe at naniniwala ako na iyan ang magandang mundo na sama-sama nating ginagawa.